Press con ho nitong si Auntie Claire kasama si NBI Director Melvin Matibag at itong si PNP Chief Nartates ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo yan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Kasunod ho ng nangyaring tensyon kagabi sa Senado, kagyat kahit na Biyernes, nagpa-press con ho si Auntie Claire. Pero bago ho natin babaran yung nangyaring press con na yan kaninang umaga, umpisahan natin ang ating talakayan dito sa mga lumabas na balita ngayong araw na to. Unahin na ho natin itong sa Bilyonaryo News Channel. Naku, matindi ho itong findings Ito ho siguro yung initial investigation kaugnay doon sa nangyaring putukan kagabi dyan sa Senado. The Southern Police District has identified the suspect arrested in last night shooting near the Senate as 44 years old male Uragon, a driver employed by the National Bureau of Investigation, NBI. Naku, yari. Paano ba yan? Ay, kaya nga pala nandito si Melvin Matibag, maririnig ho natin ang kanyang paliwanag kung ano nga bang nangyari dyan. Ito pa ho mga kababayan. Siyempre, good news ho tayo mga kababayan. Hindi naman maaaring wala ho tayong good news dito sa PH Update. Ito, good news ho muna tayo. Good news. Ito. Yo, na sinasabi ko. Matindi ho ito mga kababayan. Bato is no longer in the Senate. Palakpakan. Yan na sinasabi natin mga kababayan. Di ba? Palakpakan ho tayo mga kababayan. Ito ang balita ng Billionaire News Channel. Sen Ronald Bato de la Rosa is knocked out of the Senate premises early Thursday. Several hours after shooting incident caused chaos inside the chamber on Wednesday night. Multiple source told Bilyonaryo News Channel. Palakpakan. Ang tanong, bakit masaya ho tayo dyan? Diba? Bakit masaya tayo? Ang dahilan kung bakit masaya tayo, dahil yung tinatakasang warat dito si Senator Bato, galing ICC. Palakpakan. Palakpakan. Pero kung sakaling galing niya sa local court, questionin natin si Senator Bato. Tatanungin natin si Senator Bato, Senator Bato, local courts na yan. Kailangan mo respetuhin ang korte ng ating bansa. Diyan mo na i-exhaust yung sinasabi mo mga legal remedies. Diba, hindi pwede yan. Pero dahil ang tinatakasan niya, yung walang kwentang warrant of arrest galing ICC, tayo ay magpapalakpakan diyan sa pagtakas niya niyan. Saludo, 2 kamay at 2 paa, Senator Bato de la Rosa. Kaya para dito kay Melvin Matibag, di ba? Palakpakan ho. Masaya lang ho tayo. Dahil sa mga nakalipas na araw, tayo ho nababagabag diyan sa pananatili diyan sa Senado ni Senator Bato de la Rosa. Kasi anumang oras, pwede ho siyang dakpin kung sakaling nandyan siya. Di ba? Kaya sa paglabas ng balita na wala na siya sa Senado, tayo ho kahit papaano nakahinga ng maayos diyan sa pagtakas na yan ni Senator Bato de la Rosa, diyan sa gustong mangyari ng administrasyon na to na isuko sa banyagang korte itong Pilipinong senador, ginawa lamang ang kanyang trabaho at siya ikulong at manatiling nakakulong doon sa banyagang korte na yon habang buhay ng kanyang buhay. Ito, pakinggan muna natin yung ibang mga balita na lumabas kagabi kasunod ng nangyaring kaguluhan diyan sa Senado. Yan ba to Congratulations. Yan ang sinasabi ko. Para dito kay Melvin Matibag, sorry. Better luck next time. Ito, dito tayo kay Melvin Matibag. Nung una po, sila yung nandoon sa Senado. Palagay ko po, sila yung mas makakapagbigay ng linaw. Kasi po, nangyari dito, tinawagan ako na sabi, yung may mga NBI daw puro na pinapuputukan sila. Ang problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po si Senator Bato. Katunayan, nakiusap nga ako sa inyo pong reporters, dyan konsulta, napuntahan kami rito sa Sequoia Hotel. Sequoia Hotel. Pinapupuntahan daw kay John Consulta sa Sequoia Hotel. Ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court. Lumabas yung resolution ng Supreme Court, ibig sabihin naka-standby the whole day
yang NBI para arestuhin itong si Senator Bato de la Rosa. Kumbaga itong presidente nating bangag, sabi nitong si Amy Marcos, talagang pinagpaplanuhan nila itong si Senator Bato de la Rosa. Kasi pagkatapos lumabas daw ng resolution ng SC na hinihingan pa ng sagot ang kampo ni Senator Bato de la Rosa, alas 4 ng hapon. Okay, malinaw yung timeline. Alas 4 ng hapon, galing mismo sa bunganga nitong sinungaling na to na si Marcos Jr. na sinabi niya magiging 20 pesos ang bigas. Sinabi niya hindi makakapasok ang ICC not in a million years. Okay? Sinungaling to eh. Marcos Jr. na to. Okay? Alas 4, pasado alas 4 nung lumabas yung SC decision na pinagkukomento within 74 hours ang kampo ni Senator Bato kaugnay doon sa gusto nilang temporary restraining order, yung petition nila. Okay, alas 4 ng hapon. Pakinggan nun natin na sasabihin itong si Melvin Matibag. Mga alas 4 yung kaninang hapon. Mga alas 4 yon kaninang hapon. Gusto ko kasi i-emphasize yung timeline. Kasi dito tayo magkakalinawan. Dito tayo magkakabalagbagan. Mga walang niya kayo. Ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Umalis na kayo dyan. po kami dineploy doon at wala na. Dahil meron po kaming planning mula pa po kaninang umaga. Alas 4 Dahil meron pa kaming planning mula kanina pang umaga. 4 yung kaninang hapon. Alas 4 yun kaninang hapon. Anak ng Pedro Garapata, sinong papaniwalaan namin sa inyong dalawa? Wala nga kayo, mag-usap kasi kayo para iisang script nyo. Mga hinayupak na to. Ngayon, ang tanong dito, anong ginagawa nitong si Mel Uragon sa loob ng Senado kung pinull out na pala nitong si Melvin Matibag yung tropa dyan sa Senado? Anong ginagawa niya doon? Pamaya, Ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Dito sa Sequoia Hotel. Oh. Dahil meron po kaming planning mula pa po kaninang umaga. Nandun sila sa Sequoia Hotel dahil meron pa silang planning mula kanina pang umaga. Pambira. Kayo nasa Sequoia Hotel kasi merong planning mula kanina pang umaga. Ang sinasabi ni Marcos Jr., umalis na kayo dyan sa Senado mula noong alas 4 paglabas ng SC resolution. Palakpakan. Ang galing ng timeline. Si Melvin Matibag ay nasa Sequoia Hotel mula pa noong umaga. Nagpe-fellowship. Merong gitara, merong kung ano-ano sinasabi niya. Pero sinabi ni Marcos Jr., kausap niya ng alas 4, umalis na kayo dyan. Saan dyan? Sa Senado. O ngayon, sino sinungaling sa inyong dalawa? Kayong dalawang mag-amo. Hindi, nagtatanong lang naman ako. Kasi pinagbabangga lang ho natin ang sinasabi nitong dalawa na to. Dahil yan din ang gagawin na sambayan ng Pilipino. Pagbabanggain ang sinasabi ni Melvin Matibag at nitong si Marcos Jr. Ang sinasabi ni Melvin Matibag, Ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon. Dahil meron po kaming planning mula pa po kaninang umaga. Dahil meron pa po kaming planning mula kanina pang umaga diyan sa Sequoia Hotel. Ibig sabihin dalawa ho ang Melvin Matibag. Yung isa nasa NBI, yung isa nasa Sequoia Hotel. Merong kakambal. Yung kausap ni Marcos Jr. na Melvin Matibag nasa Senado. Pinapull out ng alas 4. Pero itong Melvin Matibag na kausap natin, nasa Sequoia Hotel mula pa ng umaga dahil mayroong planning. Palakpakan. Hindi ho tayo nang may make news dito. Papanuurin pa nga natin ito eh. Presko no nila sa Malacanang. Diba? Hindi ho tayo na may make news dito. Hindi tayo nang hingikait ng kaguluhan. Ang gusto lang natin dito sa PH Update, ang katotohanan. Ano nga ba ang nangyari? Ba't nag-umalingasaw ang talagang nakakabinging putukahan dyan sa Senado kahapon? Anong nangyari? Anti-clear. Nga kayo Di pa tayo tapos. Tuloy natin. Ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Umalis na kayo dyan. Nandito po kami for a 3-day workshop and planning. Dito po Nandun sila for 3-day workshop and planning sa Sequoia Hotel. O ano pang ginagawa nyo dyan? sa Sequoia. Wala na si Senator Bato. Yeah. Ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Kaya naman po kami dineploy. Shoutout gusto ko lang ibigay yung credit dito kay kay Joey Diviv. Kay Joey. Kay Ma'am Joey Divivre. Joey Divivre every day, every another day, okay?
Joey Cruz. Sa kanya ko napanood tong video na to. Alam namang i-claim natin credit. Ginawa natin yan. Siya ang nakapansin yung angulo na yan. Diba? Hindi naman tayo dito, credit grabber. Deploy doon at Joey Cruz. Nag-comply naman sila. Shout out. kaya naman po kami dineploy doon at Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina. ito sa Sequoia Hotel. So, opisina nyo pala yung Sequoia Hotel. Palakpakan mo na. Anak na to. Kaya nakakaano kayo. Unang video ko ngayong araw na to. Langya kayo. Yung napanood nyo ko kanina, kagabi pa yun. Yung banat ni Amy Marcos kay Bangag, kagabi pa ho yun. Ito pa lang kung kauna-unang video natin ngayong araw, itong si Auntie Claire. Ito na siyempre. Alam nga naman, gusto ko kasing pakinggan lahat na sasabihin ng NBI dito sa video na to. At ibangga natin sa mga findings ng mga initial investigation kaugnay dyan sa mga nangyari na yan sa loob na Senado ngayong araw, kagabi, okay? Pakinggan natin to. Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer under Secretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Yun. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi. Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa Ayan na, papakinggan nun natin to. sa kanyang official Facebook account na umano'y aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplaska sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Si Mel Oragon. Oh. Ang Senate ay umuukupa sa ilang bahagi ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para masecure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Atty. Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6 ng gabi. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang OSAA. Kasi nga, ramdam na nila marami nang kumakalat na informasyon na papasukin na Senado at all cost, di ba? Yung mga taga-minority, naglabasan na, mga staff nila, nagkukumahog sa paglabas ng Senado. Kaya yun ang naging go signal ng Sergeant at Arms na mag-gear up na. Ayusin na yung mga dapat ayusin. Dahil magkakagulatan sigurado. At yun na nga nangyari, nagkagulatan. Nag-vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. As of 11:09 a.m., several sources confirmed that the Senator Bato, is no longer in the Senate premises. Wala na. But we are Di still ba getting official confirmation on the report. Hindi ka ba masaya noon, Auntie Claire? Wala na si Senator Bato doon, di ba? Dapat kasama ka sa nagpapalakpakan ngayong mga panahon na to. Kasi Pilipino yon. Gusto siyang arestuhin ng banyagang korte. Dapat ang bawat isang Pilipino ngayong mga panahon na to, magbunyi. Diyan siya nangyari na yan. Oh.
At para po mabigyan tayo ng detalye, makakasama po natin si NBI Director Attorney Melvin Matibag at PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Iba yung official statement, iba yung tanong ng media. Dahil pagdating na sa tanong ng media, dudurugin ho itong mga to. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro, at magandang umaga po sa inyong lahat. Yung pong sinabinanggit ni Yusek Claire Castro was exactly what transpired during po nung araw na yan, kahapon po. No? So, siguro po kung merong lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po. Yeah. Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita nyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pinamumunuan. Magkatabi ngayon. And so, ito po yung ating iimbestigahan, lalong-lalo na yung nangyari. Yan ang gusto ko, Chief PNP. Imbestigahan nyo lahat ng pwedeng imbestigahan. Gabi, early morning last night. And so, we are coordinating such that we can go into the bottom of this case. And the personalities who are involved should be accounted and or fully investigated. Not only for the NBI, but of course, including the personalities, especially the security personnel at the building of the GSIS, as well as the GSIS building being occupied by the Senate Security, led by the Sergeant of Arms. Unang tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po. Sir, may we have more details about Senator Bato de la Rosa? Meron na po ba kayong nakuhang impormasyon na totoong nakalabas na siya ng Senate premises? Sino po yung kasama niya na nakalabas? Paano po siya nakaalis at nasaan po siya ngayon? Lahat ng tanong ay kargado. Ang issue dito, kung meron bang kasama siya lumabas, meron bang pananagutan yung kasama niya lumabas, wala. Okay, wala ho. Kahit sino pa maging kasama niya dyan, sasakyan na gamitin niya, wala hong issue. Bakit? Kasi wala ho siyang kasalanan. Okay? Wala ho siyang warrant of arrest na galing sa Pilipinas. Sino po ba? Well, gaya po ng sinabi ng ating pong Yusek Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda po sa Senate po natin itanong, sa Senado, sa Office of the SecGen, at po sa OSAA din po, dahil sila po ang makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga naririnig na balita at lumalabas po sa social media. But may we know kung Mel Oragon. Tanungin natin si Mel Oragon. ano po yung directives ni President Marcos when it comes to arresting Senator Bato? If you're referring po dun sa kahapon, wala naman, ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin. Katunayan, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondehan namin yung kahilingan ng GSIS, subalit hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ay ang ano namin is to monitor sapagkat alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court at wala man pong TRO pero from the point of view of lawyers po gaya ng DOJ 3 araw lang 72 hours po yung binigay na palugit para po sumagot yung kampo ng gobyerno at yung kampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating pong Korte Suprema na mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng Korte. Ano po? And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case? Naku, yari ka dyan. Driver pala, may hawak na. Yan ang mga ano, di ba? Kaya wala tayong problema dun sa talumpati nitong si Auntie Claire. Okay, problema yun. Pag nagtanungan na, doon na talaga paduduguin itong mga reporter na to. Itong si
Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Dun po, Volunteer, hindi official na hindi official na trabahante. Ang tanong, bakit merong affiliated o merong kasama na ng NBI ang nahuli doon sa loob na kung saan di umano nagpa bang bang. Anong nangyari doon? Melvin Matibag. Hindi ba bakit kasi hindi niyo sinama sa fellowship? Dapat sinama niyo sa fellowship yun. po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak. Ibig sabihin, merong NBI. Pinahawak Ibig sabihin, merong NBI doon sa loob ng Senate. Nakto, yari ka dito, Melvin Matibag. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Yung mga nagtatanong dyan, puro mga media. Abangan mo yung tanong sa iyo ng mga senador pagka nagpatawag na ng formal na investigation in aid of legislation. Dapat kasi in aid of legislation na ito mga kababayan. Idaan na ng in aid of legislation para makapaglitsyon tayo ng official ni Marcos Jr. doon. Hawak po niya. So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga As NBI a agents na driver po. nag-assist sa GSIS? As a driver po ng grupo po, yun po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Sa tingin mo natin dyan sa nangyari rin sa Senado, hindi na ho basta-basta mapapabaliktad yung mga bumaliktad na senador sa side nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Mabigat na yung mga yung mga dahilan para manatili sila sa majority. Itong si Legarda, si magkapatid na Villar, si Pia hindi na talaga nakatoka pagkatapos yung paninigaw nito si Melvin Matibag sa kanya. Malabo na ho na magpunta o sumali pa nitong mga individual na to dito sa mga kabuktutan ng administrasyon ni Bangag. Investigation. Kasi po sa mga operation po namin, just to educate po ang ating pong publiko, lahat po, pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Thank you, sir. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ayan, gusto ko yan. Katrina Sir, Domingo, ABS. ipinapavalidate lang po. Yun po bang mga responde sa GSIS para i-secure or armed NBI agents? Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 p.m. po kahapon mula po kay GM Vic Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po? Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved? Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao. Hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. So yung primary concerns po niya. So ang ngayon, ang mga NBI agent, taga-Barena na lang ng GSIS. Hindi ba pwedeng tawagan ng GSIS yung kanilang maintenance? Para isaraya ang ang butas na yan. Talagang kailangan taga NBI yung trumabaho niyan. Magkakaproblema tayo diyan. Di ba? Malaki yung magiging problema natin diyan pag ganyan kayo sumagot kasi
Meron pang meron ho tayo nakita, inahanap ko yung video. Meron kasing naka-ano doon naka-uniforme ng NBI habang binabarena nila. Ano ba binubuksan niyo ba o sinasara niyo? Dalawang bagay ho 'yan. Kung nakasara 'yon at kung nakabukas 'yon at nakasara naman pala 'yon at sinasabi nitong kailangan ipatawag yung GSIS. Kailangan din natin marinig ang GSIS. Kasi sinasabi ni Melvin Matibag yan, ano ba yung pinanghahawakan natin na totoo yung sinasabi ng mama na yan. Kailangan natin marinig ang mga punto de vista noong GSIS General Manager na yan, di ba? Na kesyo labas-masok, pinapasara. Ano nga ba talaga ang katotohanan? Kasi maraming senador ang naglabasan, ang mga staff na nagkukumahog dahil nga mayroong mangyayari noong mga oras na yon. Yun ang ating problema dyan. At dumasi doon sa video mo, Brad. Ha? Noong nag-live ka, nag-video ka doon sa Sakoya. Base doon sa ating nakikita, takbo ka, Brad. Takbong hingal ka. Takbong malala ka, Brad. Kaya kung makita niyo po yung video, drilling, tapos sinarangan po ng mga metal cabinet para hindi po madaanan na yung lugar po na yon. Sir, in a span of 3 days, 3 beses pong nalusutan, if that is the proper term, ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI. First, hindi nahabol sa Tanga yang si Melvin Matibag stairwell ng Senate. Pangalawa po, kahapon, supposedly, nagkagulo doon sa Senado and he was holed up in his office. At ngayon naman po, nakaalis sa Senate without the NBI knowing exactly kung nasan po yung senador. To what do you attribute these lapses or these discrepancies? Hindi naman po siguro lapses. There's our operational requirement po. Number 1, yung doon po sa Senado nung hindi po siya na-aresto. Naikwento ko na po yan kaya nga po ako humihiling ng buong kopya ng CCTV mula nung dumating siya sa parking kung kanino siya nakasakay na sasakyan hanggang... Huwag mo nang tanongin kung kanino siya sumakay ng sasakyan kay Senator Alan. Ano na yan? Puro... sabihin mo, palpak ka. Yung isa sa mga pinapahuli sa'yo, isa sa mga assignment mo galing kay Ma'am Shi, hindi mo nagawa. Di ba? Kaya ka lang naman, kasi walang willing na gumawa niyan. Walang abogado na nasa matinong katinuan at mayroong dignidad at respeto sa sarili ang gagawa dyan sa ginagawa mo na yun sa NBI, Melvin Matibag. Nakita niyo ba yung dating director ng NBI, di ba? Nag-resign. Di ba? Ayaw niya Maraming mga pinapagawa sa kanya na hindi niya kayang sikmurahin at makakasikmura lang yan. Yung mga kakaibang kaisipan kagaya nitong si Melvin Matibag. Sa pumasok, dahil lang nakita na lang po nating video, yung takbuhan na lang yung habulan. Hindi po naipakita ron na magsiserve na ng warrant, kakausapin na po si Senator Bato, tinakil niya po yung babaeng ahente. Kaya po nagkaroon ng takbuhan. At nung nagdeklara po ang Senado na protective custody nila si Senator Bato, minabuti po namin na irespeto yung sinabi na yun ng Senado sapagkat ang respeto po natin sa co-equal branch po na executive ay nandoon. Respeto sa co-equal. Binabaray na yung gilid. Respeto daw sa co-equal. Huwag nyo nga kami lokohin. Ang importante dito, Matibag, wala na si Senado, itong si Senator Bato. Yan ang importante dyan. Anong respeto? Respeto sa co-equal. Huwag mo kang bulahin, Matibag. Dahil pwedeng bulahin kami pa dito sa PH Update. Mga dito, yung mga kasama namin dito, mulat. Dahil hindi sila natulog mula kagabi. Hindi sila natulog mula kagabi. Ang birang yan. Kasalanan ni Melvin dyan, ba't di tayo natulog? Kung mga issue ng legal na wala namang ganung basihan, hindi na po natin po napag-uusapan. Kaya naman, nung dumating na po sa korte, na-validate naman din po yung naging desisyon ng NBI na wag pong arestuhin si Senator Bato. Ito naman pong pangalawa, ganoon na rin po yun, karugtong na meron pong pending na kaso sa Supreme Court and the strict instruction is wag pong arestuhin. And at the same time, ang gusto po ng ating pong pamahalaan, i-maintain na yung peace and order, mataas na po masyado yung po bang pagtatalo-talo at pag-aaway-away ng iba't ibang grupo. Hindi. Ito naman po, hindi pa naman po validated. Hindi. Ang problema dito, talagang gumugusto kayo na idalhin sa dahig itong si Senator Bato. Kaya nagka-hendot-hendot, maraming gustong magpapogi at magpabida. Maraming nagtatali-talinuhan. Di ba? Hindi na pwede yun. Yung ginawa nyo kay Tatay Digong, tanggapin nyo na kasi nahuli na yon. Hindi na mauulit yon.
at hindi na magkakaroon ng rego doon sa Senado pagkatapos ng ginawa niyong pambababoy sa majority ngayong mga panahon na to. Kung talagang nakalis na po siya sa Senado at kung saan po nagpunta. Sir, Good for him, di ba? Ma'am, Melvin, di ba good for him? Kung nakalis na si Senator Bato, dapat pasalamat kayo, di ba? Sorry, last on my... Uy! Yung Ma'am Hana pala yun. Palakpakan natin. Nandiyan si Ma'am Hana sa ano. Si Ma'am Hana ba yan? Kamukha lang. And for this round, based on the premise or Si Ma'am Hana Sancho yan ng SMNI. the timeline na nilatag po kanina ni Undersecretary Ay, Claire hindi si Castro, Ma'am Hana. Sorry. Alam ko si Ma'am Hana. Layo kasi itong monitor natin. convinced is the executive department doon sa mga swirling rumors na the chaos in the Senate yesterday was staged, allegedly? Well, that is a part of an ongoing investigation. Ipinasok naman po lahat yan. Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP. Re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po. sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA I address the question to the Chief PNP and the NBI Director. Sir, may we get a categorical answer related to sa tanong ni Katrina? Would you say that the incident at the Senate last night was staged for whatever reason? Kaya po nung sinabi ko, Sir Ivan, ano po, yan po ay bahagi pa ng ating ongoing investigation. Ang mapari lang po namin mailahad sa inyo, yung pong inilahad din ni Yuse Claire Castro na factual kung paano po nangyari. We'd rather not draw a conclusion po sa isang ongoing investigation. But rest assured po that we have final result of the investigation ay papaalam po natin to sa publiko. Tama po yun. On the part of the Philippine National Police, katulad nung sinabi ko kanina, papasalamat ako, nandito ang ating Director NBI in as much as the Philippine National Police, siya po ang maglilid ng investigation dito. And Alam nga naman kuhanin niyo yung responsibilidad. Di naman kayo may kasalanan kung bakit nagkagulo dyan. Para dito kay Nartate, sayaan nyo, NBI dyan, ako na to. Si John Vic nga yung makialam eh. Di ba? Hinayaan niya nga si Trililing. Under ka ni John Vic, di ba? Bata ka ni John Vic. Hayaan niyo siya ni John Melvin. Hayaan niyong suluhin niya ang kahihiyan. Hayaan niyo ang suluhin niya yung pressure na nanggagaling sa sambayanan kaugnay dyan sa mga kababuyan na ginawa nila dyan sa Senado. Hayaan mo yan. Si PNP Nartates, ako kahit pa paano dito sa mama na to, kahit pa paano may respeto tayo. Hindi kagaya ni Torre. Itong mama na to, talagang yung naging partisipasyon ng kapulisan diyan sa Senado para panatiliin yung kaayusan. Pero sa tingin ko, kung umabot sa punto na kailangan silang i-deploy doon para huliin si Bato, gagawin nila. Pero hindi sila kagaya noong nangyari doon sa Villamor. Ibig sabihin, dito sa isa na to, ang primary mechanism para manggulo. Hayaan mo NBI dyan, Nartates. Ang yung NBI na yan. of course, we need to account kung sino ang may armas or sino ang security forces na nandun. Of course, meron tayong GSIS building, security, and nandyan na rin ang NBI. Kaya nga, meron naman security GSIS doon, di ba? NBI security na ng GSIS ngayon. Pambihirang matibay to. Na were requested to beef up the security at that building. As well as we have the GSIS building being occupied by the Senate. So, tinitignan natin yon. The security are, meron po tayong security, meron tayong PSPG to beef up the security ng OSAA. Actually, nagdagdag pa nga ng 10. Plus, security coming from the PSPG, these are the for VIPs, especially our senators, and security na uniform coming from the armed forces, particularly the Philippine Marines. So one by one, we are accounting them, and accounting as well as the usual interview investigation. Nanguna na of course ang ating OSA and of course ang ating NBI nandito, and they will fully cooperate, especially
in the usual investigation. And as of now, of course, there are about 20 personalities na nakita na. And it will be, these statements will be, i-compare po natin sa mga ebidensya like for example physical evidence, empty shells, lalo na yung ating CCTV footages. Sir, yung chief ng OSAA, si Mr. Mau Aplaska, is he under investigation? Or at least have you heard his version kung bakit ho siya agad nagpaputok base doon sa narration ng events? Yes, sir. The case is now being investigated by the Pasay Police Station. And Ano na yan, dapat talaga magkaroon ng investigasyon. Ngayon kung nauna nagpaputok, nag-warning shot ang Senado dahil nagpupumilit na pumasok itong mga taga-NBI at ano ba naman ang pakay ng NBI sa Senado? Di ba? Wala namang hearing para ipatawag sila. Ang tanging pakay nila dyan, ihulihin si Senator Bato. Wala pa naman local warrant na inisyo ang ating mga court case ba to. Kaya anong gagawin nitong Sergeant at Arms? Wala namang official business ang NBI doon, ba't nandun sila? Anong gagawin niya? Sasabihin niya, atras kayo. Hindi nang papayag yan. Mga entitled. mga piling Diyos yung mga yan, di ba? Dito, kumbaga na pag-uusapan lang. in coordination and or with the CIDG. And the result is ibibigay namin as soon as na matapos po. Sir, panghuli na lamang po. Lagi ho nababanggit na si Mr. Mau Aplaska, former police general as well, ay mista ni Senator Bato. Bilang isang PM mayor din po. Tapos hindi maiwasang mamalisyahan, ika nga, na ngayon po nare-report that Senator Bato is already out of the Senate premises. Meron ho kayang relasyon, may kaugnayan ito, yung the relationship of PM mayors and helping each other out? Well, on my part, I'm a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang like investigator. Let no person deter you from the truth and to ensure that justice is done. Sir, last We na will po. ensure that. Yan si Nartates. Yan si Nartates. Wala pa na si Nartates. Yung mga ganyan yung opisyal, hindi pambira. Ito kasi karamihan sa mga media, puro chismis lang nga ito. Pero ang matulupit dito, driver, pinahawak ng baril. Palakpakan. Pinahawak Driver nga yun. Yun tuloy nahuli. Walang proper training pero sabi niya, di umano trabahante siya ng NBI. Di ba? Lalabas na sa investigasyon niya. Kumbaga dito, yung nalalaman natin, mga nabalitaan natin, nakita natin sa mga official ng Senado, mga official report sa kagaya ng bilyonaryo, yun lang ang pinagbabangga-bangga natin. Pero wala ho tayong iniimbento dito na kung ano pa man. Pero yung pagiging entitled ng ibang mga ahensya, nakala mo sila yung mga Diyos, talagang meron hong ganyan. Let's go! Isa lang po kay Director Matibag. Sir, kahapon kagabi sa pahayag ng Pangulo, ang sabi niya, tinawagan niya agad kayo. Tinanong niya, may NBI ba doon? Sinabi niyo po wala. Pero nabanggit niyo po ba sa kanya na nagpadala kayo ng tao sa GSIS? Well, malinaw po yun. I think the President is referring to the Senate grounds kasi ang pumasok naman pong ulat talaga, nagbarilan sa Senado. Hindi po ba narinig naman po niyo yun? Tapos sabi ko, nung tinanong ako, categorically... Isn't that an important bit of information, sir, that the President would have... I'm going there po, Sir Ivan. I'm just laying down the prep. Ito si Ivan, mainit yan, mainit. Pasensya na po kayo. Po. Ang sinabi ko nga, I'm sure na wala Mainit po si tayong Ivan. tao sa Senate premises, sa Senate building po. Pero nag-request po si GM Vic Veloso na magpadala po ng NBI. So, yun po yung nangyari. Meron po tayong mga NBI doon po sa GSIS. Yun po yung sinabi ko. At yung sinabi ko pa nga, yung pong ibang NBI natin ay nasa labas po lang. At wala pong mga dalang armas. Kasi yun po yung mga intel personnel po namin. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Hannah Sancho, DZAR.
Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Amy, according daw po sa Si Ma'am Hana nga, palakpakan tayo. Ma'am Hana, nasa Senado, nasa Malacanang si Ma'am Hana, palakpakan. Tumakas. Dahil wala na ito si Ma'am, ang pangalan nun, yung shoutout kay Ma'am Hana Sancho. Dahil wala na si si yung sa Net 25, yung si Ma'am Edel Santos, hindi na siya ngayon, hindi na siya spicy. At least, ito sigurado malupit ito. Ma'am Hana Sancho. Yan, nakaisa-isang network sa Pilipinas ngayong mga panahon na to. Na kung saan, makikita nyo ho talaga yung mga totoong balita, yung interest ng sambayan ng Pilipino at hindi interest ng kung iilang mga politiko. SMNI, DZAR 1026 News. Ang SMNI Digital. Mag-subscribe ho kayo. Palakpakan ho natin si Ma'am Hana. Hana Sancho. Hana G. Sancho. Saludo. Idolo yan, idolo. sa NBI agents na nakausap nila na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all cost. Sino po at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato, ngayon din, end of quote. Would you like to comment? Opo, una-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-repair po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, Driver ng NBI na pinahawak ng baril? mas Hindi, yun yung pagkakaintindi natin. Di ba? Ganun ba yun? importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Hindi. Respeto na lang yan ngayong nagkagulo. Di ba? Nagkaroon na nga kayo ng pag-uusap ni Senate President Cayetano na walang mangyayaring arestuhan pero umaaligid pa rin kayo sa Senado. Nag-checkpoint pa rin kayo. Pagka sinabing walang arestuhan, magsilayas kayo. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi yung bantay sarado kayo sa Senado. Yun ang pagkakaintindi na sambayan ng Pilipino diyan sa mga kaganapan na yan. Di ba, Ma'am Hana? Pagka sinabing rinirespeto, walang arrest na mangyayari, pull out kayo. Kaso ngayon nagkagulo, wala na silang choice. Kasi umiinit na eh. Imposible kasi na magkakaroon ng ganong kaguluhan na walang kamalay-malay ang executive, di ba? Katunayan po, yung pong aking So yung ating teorya na nag-hire ang ICC, yun wild yun eh. Na para i-arestuin si Senator Bato diyan sa Senado, talagang mga guns na ang pinapagalaw nito dahil wala naman silang mga kakayahan para gawin yan, hindi ko pala totoo. Talagang mga NBI agents, yung naka-enkwentro o naka-warning shotan ng OSAA kagabi diyan sa Malacanang. Maigi ng malinaw, di ba? strict instruction sa mga NBI po na ibinadala po sa GSIS na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano bang yayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Ano po? Siguro nanggagaling yan doon sa mga malalapit sa kanya, malapit sa kanilang mga pamilya na talagang merong mangyayaring kabalbalan dyan sa Senado. At nanggaling din siguro doon sa mga staff nung ibang mga senador na nag-alisan na maaga dahil alam nila na merong mangyayaring kaguluhan. Sa kanila ho siguro galing yan. And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po. Well, unang-una po, si Jerome Bomediano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau, pero wala nga po siya ron sa operation. Birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po, mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po, tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon. At katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayang investigasyon po ng Philippine National Police po.
Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President, and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr., Nako. and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Pomediano po. Would you like to comment, sir? Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng Ano yan, hindi yan tatanggalin. Sino bang mas mabigat sa inyong dalawa nitong si Kokak? Si Kokak ang ano yan eh. Diba? Si Kokak ang dahilan kung bakit siya nandyan. Kaya si Kokak ang magiging dahilan para mawala siya dyan. ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. Sunod na tanong mula kay Harley Balvena, IBC 30. Ayos yung mga tanong ni Ma'am Hana. Hi, sirs. Sir, just in case ma-confirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation? Manhunt. Siguro po, ang iintayin muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po. Magmamanhunt manhunt kay Senator Bato dahil sa ICC warrant, palakpakan. Pambira nga. Talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin. PNP Chief Nartates. Sir, can the Philippine National Police under your leadership ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato del Rosa, who is a former PNP chief? Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police ay, of course, for any eventuality, arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies. Yung sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, good morning po, PNP Chief. From your professional experience and capacity as PNP Chief, how would you assess the direction of the gunshots? Kasi po yung direction ay medyo mataas, tapos sa glass door and it's just one location, sir. Okay. Mahirap mag-speculate, but of course, let's just wait for the result of the investigation. Lalong-lalo na we are counting more than hundreds of testimonies of witnesses, whether witnesses and or yung hindi involved doon na nakakita. And different physical evidence na nandun. And actually, hindi ko pa nakita yung kanilang yung ginawa ng SOCO. Meron silang reconstruction doon. Okay, so we'll update the media and the public about the result of this investigation. Director Matibag, may we know why the last-minute request of GSIS? Kasi 5 p.m. po nag-request, 6 p.m. po kayo dumating. What's the urgency po? Ma'am Ivy, it's a good question. Actually, nung Monday pa lang po, meron na po kaming presence doon, verbal communication po sa kanya. Because early on, verbal communication. But mas maganda, nagpadala na rin po siya ng sulat for our record purposes kasi nasa labas po ako ng opisina noon para po duman doon sa proper channeling po bago po makarating sa akin. Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DCWB. Good afternoon, sirs. General Nartates, sir, how soon po na
mailalabas at least yung initial result of investigation para maisubmit din nyo kay Presidente at malaman niya yung chronology of events. Yun po kasi yung mahalaga dito sa nangyaring ito dahil sa lumalabas na iba't ibang mga narratives. So, binigyan po ba kayo ng deadline ni Presidente para at least makakuha niya yung initial report? Okay. Sinabi ng ating Presidente, of course, pagka nag-iimbestiga ang isang law enforcement agency and especially in solution of a case, and in this case, an incident na nagkaroon ng exchange of gunfire or nakarinig ng gunfire kasi hindi natin masabi pa if there is an exchange of gunfire because pag sinabi mong exchange of gunfire ay nagkatutukan and or the bullets are geared towards you. So, yun ang tinitignan natin sa katulad ng sinabi ng ating kapatid dito na kung ang appreciation is staged ba or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that and I'm enforcing all the necessary resources to speed up and resolve this incident. Thank you, sir. To Director Matibag. Sir, sabi niyo kanina, we have yet to verify kung nakaalis na nga ba talaga si Senator Bato sa permis ng Senado. With the presence of technology po ngayon, ini-expect po ng taong bayan na mabilis niyong mabe-verify yan. Pwede namang makipag-coordinate ka agad sa NAIA kasi may mga information din na sinasabi possibly baka makalabas ng bansa. So how soon po natin na ma-verify itong information na ito? Well, today, una-una natin tatanungin siyempre yung mga nandoon sa Senado. That's why I'm directing that the question should be addressed to probably the Secretary. Ngayon ang tanong kung nakawala siya, may problema ba? May problema? Meron bang issue? Kung sakaling nakalabas siya ng bansa, meron ba siyang local warrants galing sa Pilipinas? Kung meron siyang local warrants, ako na magsasabi, meron tayong problema. Ngayon, kung wala naman pala, anak ng Petrang Garapata, anong kaguluhan nito? Yun ang tanong dyan. Anong kaguluhan nito, di ba? Oh. Secretary General of the Senate or the Sergeant of Arms of Senate. Kasi sabi mo nga yung technology, hindi po ba? So definitely there are CCTV footages na pwedeng makita po kung kumaalis po siya ron. Yun naman pong tanong tungkol sa MIA po, sa airport kung may mga dumaan doon, we will also wala follow na. that lead. Wala na si Sen Bato, nagsusugba na siya. Nagsusugba na si Sen Bato. So titingnan din po natin lahat siya. And ito po ba ay malalaman sa loob ng araw na ito din? Palagay ko naman po. Kasi yung kung pagtatanong pa lang po dun sa Senado, baka hindi na po natin kailanganin yung mga technology. We just have to ask the Secretary General. Siguro po, kaya ko po binabanggit to, if you recall, sinabi po ng mga senador that Senator Bato is under their protective custody, di po ba? At yun po yung naging consideration ng NBI kung bakit hindi po namin ituloy yung paghuli. Meaning, nung sinabi mo pong under protective custody, meron po akong sinabing statement noon na sana pagkakailanganing iharap si Senator Bato sa isang mang korte o kung saan mang ahensya na kailangan siyang humarap, ang Senado po ang may karapatan, no? Ibig sabihin sila yung may responsibilidad po na iharap po si Senator Bato. Yan naman pala. Thank you po. Sunod na Sana, pag umabot yung punto, kung nasa Senado pa siya, paano kung wala na sa Senado at wala naman siyang kinakaharap na kaso? Wala namang problema kung umalis siya sa Senado. Ano pa problema yun? Nagsusugba na si Sen Bato. Tanong mo na kay Christian Yusores, DZMM. Kaya kayo alam makakaisa pa kayo. Good morning, sirs. Were you able to attend po yung meeting with the President this morning? Sir Melvin and Sir Tartates. Nagsusugba na si Bato. Nagkaroon po ng pag-uulat sa nangyari po kahapon. And ano po yung may naging billing po ba ang Presidente or instructions moving forward after the incident last night? Pero po, siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga taong may dapat panagutan sa pangyayari. Paano kung kayo yun? And then, one last na lang po. Dahil vine-verify pa natin kung talagang nakalabas na ng Senate si Senator Bato, just in case po na talagang na-verify natin na he's already out of the Senate premises, haharangin po ba ng authorities natin si Senator Bato just in case lalabas siya ng bansa or nasa mga exit point siya ng bansa?
pagkatapos po siguro nitong pagpupulong namin na to, we will call for our interagency coordination kasama po ang DOJ para po mas malinaw po na direksyon. Yung Walang- pong Walang kaso pero may hold departure order. Woo! Yan ang sinasabi ko. Ang tawag dyan, bangag to the max. ano nga niyo, pasensya na po because baka beyond the pay grade po namin ni General Nartates ano po. Bangag to the Sunod na max. tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Kasuhan nyo kasi dito Hi, sir. para ma-hold Isa po sa departure mga order nyo. Tanong na tinatanong ng ating mga kababayan, can you identify po kung sino yung senador na allegedly nagsakay kay Senator Bato papasok ng Senate building? Meron naman na pong kaming official report pero if you will allow, siguro po ako makikiusap to head into suspension muna na ilabas namin. Masyado na pong maraming kaguluhan pero kayo naman po by process of elimination ay makikita nyo na po kung sino nagsakay. Kaya nga po, meron kaming report pero mas mabuti po sana na ang OSAA po will share the footages of CCTV mula po sa parking lot at hanggang sa lumabas. So we have been requesting po na ipakita yon dahil yung nangyari po nung Lunes, ang nakita lang po natin yung habulan na sa hagdanan eh. Yung pong pagpasok mula sa parking hanggang makarating doon sa hagdanan, hindi po natin nakikita. So baka pagka matanong din natin po sa Senado na baka pwedeng mabigyan po tayo ng kopya para makita natin kung kanino pong sasakyan na sumakay. Although, narinig ko po may admission na si Senate President na sa kanya sumakay. Well, mas maganda po talaga makita natin po yung CCTV. Ano po? And sir, yun nga, sa ginawang allegedly nga na pagtakas ni Senator Bato na sa Senado ngayon, ano po ang repercussion nun na para sa kanya? Kasi di ba may warrant of arrest siya sa ICC. Ano po kaya ang magiging repercussion nun sa kaso niya? Baka po yung katanungan, it's rather the DOJ will answer it. Although I'm a lawyer, yung akin pong sagot will not para magkaroon ng bearing po sa usapin dahil right now I'm here as the director of the NBI which is a law enforcement agency po. Thank you. Sunod na tanong mula kay Kenneth Pasyente, PTV4. Hi sirs, good morning po. Sir, tanong lang, are we also, iimbestigahan din po ba natin yung mga senador na posibleng tumulong kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas, if ever man po, na makumpirma na wala na nga po siya sa Senado? Ano May mga kasalanan? records naman po lahat yan. And again, Anong kasalanan nila? Ba't iimbestigahan? Kasi pinatakas si Bato. May kaso ba? May kaso ba si Bato sa Pilipinas? Sa korte sa Pilipinas? Anong kasalanan? Kasi kung pwedeng panagutin ang mga senador na yan dahil kay Senator Bato, diyan pa lang sa pagkukup nila, kung meron siyang problema sa Pilipinas, matagal na ho nilang nakuha si Sen Bato. Kaso wala nga ganun. Pero ayaw naman nilang kasuhan dito sa Pilipinas dahil pagka kinasuhan nila dito sa Pilipinas, doon na mag-uumpisa ang kalbaryo nila at siguradong hindi na nila mapapadala sa The Hague itong si Senator Bato de la Rosa. Di ba? we will defer that Ang gusto ko kasi decision to ng administrasyon, galawang sindikato, huliin si Bato sa kanyang aeroplano, dala sa The Hague, Netherlands, i-turn over sa ICC. Yun ang gusto nila. Ayaw nila yung due process sa Pilipinas. Ano kanto ko Alam din nila di ba? Alam nila. Baka nagurgur na si Marcos Jr. Ibig sabihin, umabot na siya na 90, 85 years old na yung edad ni Marcos Jr. Baka hindi pa napapatunayan ng mga kaso kay Senator Bato. Alam mo nila yun. At pwedeng mag-bail si Senator Bato at makalaya siya. Di ba? Makamta niya yung pansamantala at pansamantagal na paglaya sa piyansang ibibigay sa kanya. Dahil walang mabigat na ebidensya. Sa ICC, mga media reports lang ang basyan, kulong ka doon. Department of Justice po because that is a legal issue. So salamat po. Sunod na tanong mula kay Maricar Sargon, Brigada. Sir, good morning. Balikan ko lang po ulit yung detalye doon po sa napaulat na putukan. Kasi nabanggit kanina ni Yuse Claire Castro na ang nagpaputok ay yung USAA after na kumprontahin ng NBI. Kumusta ho yung NBI agent ninyo, sir? And ano pa po yung dagdag na detalye regarding... Concern si Taba Ching-Ching dun sa punta ka sa Senado, walang yaka. Ayun na nga mga kababayan, dito na tatapusin ang ating reaction video. Itong Taba Ching-Ching na reporter, concerned doon sa kay Mel Punta ka doon. Maraming salamat po mga kababayan. Punta ho tayo ngayon sa Senado pagkatapos ng video na to. Abangan nyo ho mga kababayan, magko-convene
ang impeachment court sa May 18. Palakpakan ho natin si Senator Alan Peter Cayetano. Mahalin ho natin ang Pilipinas. Ba't walang palakpakan? Siya pa. Umapal niya. Hoy, Tabaching-ching, kung gusto mong pumunta doon, kaso sasabunutin ka ng kasawa nun. Nasa Senado na. Mahalin natin Pilipinas. Nga ka, nagpapasip-sip ka pa kay Auntie Claire. Yung tribute ng BFF niya, wag ka na sumali.